Dominant Protector. Credit to the author. 6,161-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Huminga ng malalim si Terence at ginamit ang kanyang lightning burial. Bumagsak ang lilang kidlat mula sa langit at binalot ang maliit na grupo. Kung wala ang Jade Space, halos nasa limitasyon na ni Terence ang kanyang kakayahan matapos gamitin ang lahat ng mga kasanayang ito. Kung hindi pa rin niya mapapatay ang mga taong ito, kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Sigurado si Terence na isa lamang itong ilusyon, ngunit ang pagkamatay sa isang ilusyon ay maaaring humantong sa kamatayan sa totoong mundo. Hindi ito pangkaraniwan, at ayaw ni Terence na maging pabaya. Nang tuluyang maglaho ang nakasisilaw na liwanag, ang hukbo na binubuo ng mahigit 3,000 cultivator ay halos idineklarang ganap na nullipol. Ang tanging makakatayo pa sa larangan ay ang general, na nasa unang yugto ng paghahati ng lupa. Napakatatag mo talaga. Hindi ka pa namatay kahit pagkatapos nito. Huminga ng malalim si Terence ng 2 beses at malamig na tiningnan ang general. Kailangang maging malakas ang lalaking ito para kayanin ang ganitong antas ng patuloy na pag-atake. Napakalakas mo, pero hindi ako yung tipo ng taong madaling mapatay. Sa totoo lang, dapat ipagmalaki mo ang sarili mo dahil napigilan mo ako ng ganito kalakas. Kung hindi ako nagkakamali, halos maubos na ang tunay mong chi, di ba? Mukhang nakakaawa-awang kalagayan ng general, pero nanatiling kalmado ang kanyang paghinga. Malinaw na hindi siya gaanong napinsala ng marahas na pag-atake ni Terence. Nahulaan ni Terence na ang lalaki ay may hawak na mataas na antas ng panlaban, kahit ang isang late-stage Earth Creation Practitioner ay hindi kayang tanggapin ang lahat ng atake. Nagkakamali ka. Hindi ko pa gaanong nagagamit ang tunay kong chi. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng takot. Walang silbi ang maging matigas ang ulo. Ang agad na lipulin ng aking hukbo nang hindi gumagamit ng masyadong zinchi, maliban na lang kung ikaw ay isang nilalang na ang antas ng lakas ay mas mataas kaysa sa akin, sayang naman na kahit anong tingin ko sa iyo, isa ka lamang maliit na tao na hindi pa nakakarating sa yugto ng pagbukas ng bundok. Para magawa ito, aaminin kong napakalakas mo, pero iyon lang. Susunod, oras na para ipakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Bago pa siya matapos, ibinoko ng general ang kanyang mga braso, at ang katawan ni Terence ay naging napakabigat. Hindi niya man lang maigalaw ng maayos ang kanyang mga pakpak na parang multo. Bago pa man makapag-react si Terence, isang itim na anino ng sibat ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Nang malapit na itong dumampi sa kanyang damit, sumabog ito na may nakakatakot na alon ng chi. Hindi nag-alinlangan si Terence na kung siya ay sasaksakin, ang kanyang buong puso ay magiging alikabok. Teknik ng pagtakas gamit ang kidlat. Sa tamang oras, ginamit pa rin ni Terence ang lightning escape para makatakas. Nang akmang-akma na sana siyang salakayin, biglang sumulpot si Ramlee sa harap niya. Patayin mo ako at makakaalis ka na sa ilusyonaryong kaharian. Malamig na tiningnan ni Ramlee si Terence at inikot ang punyal na inihagis niya sa lupa. Hindi hinabol ng general si Terence at pinanood lamang kung paano uunlad ang sitwasyon sa pagitan nina Terence at Ramlee. Kahit ilusyon lang yan, hindi kita aatakihin. Umiling si Terence at mapait na ngumiti. Kaya niyang pumatay ng libu-libong kalaban, pero hindi niya magagawa kay Ram, kahit alam niyang peke iyon. Walang awa ang dakilang daw. Gayunpaman, ang isang tunay na walang pusong tao ay hindi makakarating sa rurok. Determinasyon ni Terence ay protektahan ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Nagsikap siyang maging mas malakas upang makamit ang layuning ito. Kung gagawa siya ng hakbang laban kay Ram, tuluyan niyang ibabagsak ang sarili niyang mga paniniwala. Ang ilusyonaryong kaharian na ito ay talagang walang awa. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ramlee, at marahang tumango. Alam mong isa itong ilusyon at alam mo kung paano ito malalampasan, pero ayaw mo pa rin kumilos. Isa rin itong uri ng paglubog sa isang ilusyon, kaya bumagsak ka sa pagsusulit na ito. Paano kung ito ay isang pagkabigo? Naniniwala akong may iba pang mga paraan para makaalis sa ilusyon. Bahagya ng ngumiti si Terence.
Nang masiguro niyang hindi niya papatayin si Ramlee kapalit ng pag-alis sa ilusyon, ang kanyang kalagayan ng pag-iisip ay talagang bumuti ng malaki, na para bang isa siyang naligaw na manlalakbay na nakahanap ng tamang direksyon, ang kanyang dagat ng kamalayan ay napakalinaw. Hindi nagbibiro si Terence, talagang tiwala siyang makakahanap siya ng ibang paraan para makawala sa ilusyon. May iba pang paraan, pero dahil ayaw mo akong patayin, pwede kang mamatay. Ngumiti si Ramlee ng matamis, at agad na umikot ang punyal sa kanyang kamay. Ang dulo ng talim ay parang dila ng isang makamandag na ahas, na tumutusok sa dibdib ni Terence. Kasabay nito, sina Gusha at ang general sa likod ni Terence ay sabay na naglunsad ng isang sorpresang pag-atake, na pumutol sa ruta ng pagtakas ni Terence. Lahat ng anyo ay ilusyon lamang, at lahat ng anyo ng mga Dharma ay parang mga panaginip at bula, parang hamog at kidlat. Magmasid ka lamang gaya ng iyong ginawa. Kumalma ang dagat ng kamalayan ni Terence nang lumitaw ang kasulatan sa kanyang isipan. Ang kanyang diwa, ang asensya, ay naging napakalinaw, nagniningning sa liwanag. Naunawaan ni Terence na ang kanyang essence spirit ay malapit ng makalusot dahil sa kanyang estado ng pag-iisip. Kung gugustuhin niya, maaari niyang hatiin ang isang bundok sa pamamagitan ng isang pag-iisip. Matapos dumaan sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang essence spirit ni Terence ay natural na lalabas kasama ng kanyang katawan, kaya hindi na niya kailangan ang mountain gaze peel. Nasa tuktok na siya ng bundok, at madali niya itong mabubuksan. Agad na dumating ang mga pag-atake ni Ram, Gusha, at iba pa, ngunit hindi gumalaw si Terence, hinayaan lamang siyang tamaan ng mga ito. Gayunpaman, ang mga nakamamatay na pag-ataking iyon ay parang isang ihip ng hangin, na dumadaan sa katawan ni Terence nang hindi siya sinasaktan. Lahat ng anyo ay ilusyon lamang. Sa huli, ang ilusyon ay isa lamang ilusyon. Habang dumadaan ang mga mapanlinlang na anino ng tatlo kay Terence, ang buong ilusyon ay nagsimulang mabasag na parang salamin. Bahagyang ngumiti si Terence, nakakaramdam ng labis na relaxation. Nakatayo lang siya roon at pinanood ang mundo na nagiging wala. Ang ilusyon sa pagkakataong ito ay isang pagsubok sa karakter ng Panginoon. Hindi alam ni Terence kung pasado siya o hindi, ngunit para sa kanya, bukod sa pagkakaroon ng malinis na konsensya at walang pagsisisi, mayroon pa ring malaking pakinabang. Terence, gising ka na. Umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang nag-aalalang boses ni Ramlee, at sandaling natulala si Terence bago siya nagising mula sa ilusyon. Nasa tabi niya ito, at kahit medyo balisa ang kanyang mga mata, nanatili pa rin ang lamig sa kanyang mukha mula kanina. Napangiti si Terence sa ginhawa. Ito ang tunay na alaala ng umaga. Matagal na ba akong walang malay? Nasaan si Gushe? Tumango si Terence kay Ram at tumingin sa paligid, sinusuri ang kinaroroonan niya. Isa itong silid na bato, may sukat na mga 200 metro kwadrado at 5 metro ang taas. Maraming kumikinang na perlas na kasing laki ng kamao ang nakabaon sa kisame, na naglalabas ng mahinang liwanag, kaya maganda ang liwanag sa silid na bato. Ang nakakuha ng atensyon ni Terence ay ang paga ng jade peel sa gitna, ito rin ang nakita niya sa Golden Pyramid noong ilusyon pa siya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito rito, at sandali pa, napaisip siya kung nasa ilusyon pa rin ba siya. 6,162. Mabuti na lang at nakakausap na ni Terence ang Jade Space ngayon, at nakausap pa niya ang multo ng kaunti. Sapat na ito para patunayan na hindi sila nasa ilusyon lamang. Medyo mas malinaw lang ang isip ko kaysa sa iyo. Wala si Gusha sa tabi natin. Siguro wala pa siya rito. Bahagyang umiling si Ramlee, at pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong siya, Terence, nasa ilusyon ka rin ba? Tama. Mukhang naranasan mo na rin ang pagsubok ng ilusyon. Hindi ko inaasahan na ikaw ang unang makakawala. Bahagyang ngumiti si Terence at lumingon kay Ramlee. Noong una silang pumasok, dapat ay nasa likuran ni Terence si Ramlee, ngunit ngayon ay nauna na siyang nagising kay Terence. Halata na mas malakas siya kaysa kay Terence sa ilusyon. Isa nga itong pagsubok, maituturing akong nakapasa ng maayos. Nag-iwan ng Panginoon ng monumento ng kaunting testamento sa ilusyon, na nagpapahiwatig kung paano ko makukuha ang kanyang mana. Hindi na nagdetalye pa si Ramlee at sinenyasan si Terence na sumunod sa kanya papunta sa pagan ng Jade. Biglang naintindihan ni Terence. Ang Ram sa ilusyon ay lalong naging abnormal sa huling sandali.
Malamang na may kinalaman ito sa pagpasa ng tunay na RAM sa pagsusulit. Pinili ng Panginoon ng mga guho si Ram, kaya wala siyang masyadong alam tungkol kay Terence at hindi man lang ipinakita ang kanyang kalooban sa ilusyon. Tungkol naman sa naranasan niya sa ilusyon, hindi naman nagtanong si Terence tungkol dito. Hindi naman niya kailangang gumawa ng mga hindi kinakailangang bagay, kailangan lang niya makuha nito ang manang gusto niya. Naglakad si Ramlee sa harap ng pagay ng Pildores ng Jade at natagpuan ang nais na posisyon sa gitna ng masalimuot at mahiwagang mga disenyo. Mabilis niyang inabot ang kanyang mga kamay at itinuro ang 7 magkakaibang lugar. Isang sinag ng liwanag sumikat mula sa bunganga ng pagay ng Pildores ng Jade at kumapit sa kisame. Sa isang iglap, hindi mabilang na sinag ng liwanag ang kumalat at nagliwanag sa buong kisame. Ang mga perla sa gabi na orihinal na ginagamit para sa pag-iilaw ay biglang naging mga buhol kung saan nagtatagpo ang mga sinag ng liwanag. Bumantong hininga si Terence sa kamangha-manghang eksena, naisip na mabuti na lang at iba ang paraan ng pagbubukas sa ilusyon. Kung hindi, iisipin talaga niyang nakaranas na naman siya ng ilusyon. Matapos mapuno ng liwanag ang kisame, isang hagdan ang lumitaw mula sa manipis na hangin na nakakonekta sa isang platapormang nabuo ng liwanag. Madaling natanong ni Terence pataas gamit ang kanyang pandama sa espiritu at nakita kung ano ang nasa plataporma. Walang anumang bagay roon sa itaas, tanging 2 maliliit na pinto lamang na gawa sa liwanag. Nahulaan ni Terence na iyon ang lugar kung saan matatanggap ang mana. Terence, tara na. Ngumiti si Ramlee kay Terence at hinintay itong umakyat sa hagdan. Itong 2 maliliit na pinto ng liwanag, ibig sabihin ba nito ay pwede tayong pumasok sa isa? Sinabi ba ng Panginoon ng monumento na gusto mong dumaan sa pintong iyon? Tanong ni Terence nang nakangiti. Wala siyang pakialam kung ano ang makukuha niya, kasama niya si Han Jingjing, at hindi niya kailangan ng anumang sinaunang pamana. Kung makakadaan si Ramlee sa 2 pinto ng sabay, malamang na isusuko ni Terence ang pagkakataon niyang makapasok ng mag-isa. Iyon nga ang ibig kong sabihin. Isa pa, isang pinto lang ang maaaring makapasok sa isang tao. Hindi mahalaga kung aling pinto ang papasukin nila. Kung saan sila mapunta ay nakatadhana. Hindi ang pinto ang susi ay ang tao. Walang itinago si Ramlee at lantara na nagsalita. Nintindihan ni Terence, planado na ng amo ang lahat. Kahit saang pinto siya pumasok, makukuha niya ang tunay na mana. Hindi siya perpektong nakapasa sa pagsusulit ng ilusyon, kaya kaunting kabayaran lang ang makukuha niya mula sa pinto ng ilaw. Kung tungkol naman kay Gusha, malamang na natigil ang lalaki sa ilusyon, ni hindi man lang nakakuha ng pagkakataong makakuha ng gantimpala. Nahulaan ni Terence kung anong klaseng ilusyon ang kinaroroonan niya, kung hindi man ito mga lawa ng alak at kagubatan ng karne, kung gayon ay napakaraming kalaban. Kung ganoon, tara na. Aling panig ang pipiliin mo, little junior sister? Nakatayo sina Terence at Ramlee sa harap ng maliwanag na pinto ng plataporma, handang pumasok. Hindi mahalaga, pumasok na lang tayo ng ganito. Itinuro ni Ramlee ang maliwanag na pinto sa harap niya. Sige, pumasok na tayo. Nagkibit balikat si Terence at ngumiti kay Ramlee bago sabay na pumasok sa pinto na may ilaw. Walang anumang teleportasyon sa pagkakataong ito, isang malabo lamang ang nasa harap niya, at siya ay nasa isang silid na bato na 5 hanggang 6 na metro kwadrado lamang ang laki. Walang iba sa loob maliban sa isang platapormang bato na kalahating taas ng tao at 2 palad ang lapad. Sa ibabaw ng platapormang bato ay isang kahon na gawa sa jade na may selyo ng paghihigpit, ito ay malinaw na gantimpala at kabayaran para kay Terence. Mas malala pa rito ang kakayahan ng master sa mga porma sayon. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para magtakda ng mga paghihigpit, hindi ito masisira ni Terence. Mabuti na lang at ang mga paghihigpit sa jade box ay ginamit lamang para maiwasan ang pinsalang dulot ng paglipas ng panahon. Gamit ang kakayahan ni Terence, napakadali lang itong masira. Binuksan ni Terence ang kahon para maghanap ng koleksyon ng mga recipe. Tuwang-tuwa siya, mga recipe ang pinakaaasam niya sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa alchemy. Gamit ang mga recipe, makakagawa ng mga tableta ang automatikong sistema ng pagpino ng Shenlong Cauldron. Isa itong malaking ani para sa kanya. Tingnan muna natin kung gaano kaiba ang mga sinaunang recipe ng tableta sa mga kasalukuyan.
Hindi nagmamadaling umalis si Terence, at sinimulang tingnan ang koleksyon ng mga recipe. Kung tama siya, ang mga sinaunang recipe ay gagamit ng parehong spirit fire at ang 5 elemental truchi fire ng sabay, tulad ng pagsubok. Ang mga elixir na ginawa sa ganitong paraan ay nasa pinakamataas na antas, at inaabangan ito ni Terence. Siya at si Ramli lamang marahil ang mga nasa Sky Class Island na nakakagawa ng mga elixir na tulad nito. Gamitin ang panloob na kaibuturan ng isang spirit beast para pinuhin ang mga tableta. Biglang bulalas ni Terence. Hindi niya inakalang makakatuklas siya ng bagong paraan ng paggawa ng mga elixir matapos lamang tumingin sa dalawang recipe. Sa simula, napakababa ng pangangailangan para sa mga elixir sa Spirit Beast Clan dahil ang mga elixir na ginagamit ng mga cultivator ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa Spirit Beast Clan. Halimbawa, ang Mountain Gaze Pill ay maaaring magpataas ng posibilidad na ang mga human cultivator ay makalusot sa yugto ng pagbukas ng bundok. Gayunpaman, ang Spirit Beast Clan ay hindi nangangailangan ng mga elixir. Hanggat sapat ang kanilang bloodline, maaari silang maayos na makalusot sa pamamagitan ng paglaki ng mag-isa. Mayroon ding mga hilang elixir tulad ng Recover Pill na walang gaanong epekto sa Spirit Beast Clan. Gayunpaman, sa koleksyon na ito ng mga recipe ng elixir, mayroong isang listahan ng maraming elixir na maaaring kainin ng mga spirit beast. Lahat sila ay gumamit ng panloob na core ng mga spirit beast bilang pangunahing sangkap. Ito man ay para sa pagpapagaling, paglusot, o kahit na pagbabago ng bloodline, kung talagang mapipino ito, malamang na mahuhulog sa kabaliwan ng buong spirit beast clan. Sa katunayan, naisip ni Terence na gamitin ang mga core ng mga spirit beast para gumawa ng mga elixir. Tutal, ang mga core ng mga sea beast ay maaaring gamitin para gumawa ng mga elixir, ngunit mayroon pa ring mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang mga elixir na gawa sa mga core ng mga sea beast ay kadalasang para sa mga taong nagsasanay, ngunit ang mga elixir na gawa sa mga core ng mga spirit beast ay kadalasang para sa mga spirit beast. Hindi naman sa hindi ito magagamit ng mga taong nagsasanay, ngunit ang mga epekto ay tiyak na hindi kasing ganda ng mga elixir na gawa sa mga spirit herbs. Kahit ang maltong ito ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga nang makita ang koleksyon ng mga recipe ng gamot na ito. 6,163. Hindi napigilan ng demonyong nilalang na sabihin, bata, sa pamamagitan nito, mas madali para sa iyo na suportahan ang ilang spirit beast master sa hinaharap. Gayunpaman, hindi mo maaaring patayin ang Spirit Beast Clan para sa alchemy. Kahit na hindi ako ang Asher Dragon Elder noon, ang Spirit Beast Clan pa rin ang ugat ko. Senior Ghost, huwag kang mag-alala. Mukha ba akong ganoong klaseng tao? Isa pa, ang malalakas ay bumibiktima sa mahihina sa Spirit Beast Clan. Hindi ko na sila kailangang huntin, at natural lang na maraming inner cores ang matitira. Kapag lumabas na ang balita, hindi ako natatakot na walang magpapadala sa akin ng inner cores. Bahagyang ngumiti si Terence at itinago ito sa Jade Space. Hindi pwedeng basta-basta itago ang ganitong klaseng magagandang bagay sa storage bag. Mas ligtas itong itago sa espasyo. Kung ikakalat mo ang balita na kaya mong pagandahin ang mga table tasks na maaaring inumin ng Spirit Beast Clan, maniniwala ka ba na agad kanilang itatali at gagamitin bilang pill refining machine? Tumawa ng masama ang demonyo, at walang awang inatake si Terence. Ngayong sinabi mo na iyan, hindi ko na talaga alam ang sasabihin ko. Umiling si Terence nang walang magawa. Posible talaga ito. Napakalakas na ngayon ng angkan ng mga spirit beast, at napakaraming amo. Kung gusto talaga nilang dukutin si Terence, kahit na nasa bahay siya ng Shangguan Tianhua sa North Island, hindi siya makakatakas. Wala man lang pakialam ang angkan ng mga spirit beast sa mga sinaunang pamilya. Kaya kailangan kong maging tahimik kapag oras na. Bago ka pa magkaroon ng sapat na lakas para protektahan ang iyong sarili, huwag mong ibunyag na kaya mong magpino ng mga tableta para sa angkan ng mga espiritong halimaw. Bihira para sa molditang iyon na sabihin ito kay Terence sa ganitong seryosong paraan, hindi ito biro. Kailangan niya itong seryosohin. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon. Maingat pa rin siya sa aspetong ito. Ang tinatawag na trump card ay nalalaman lamang kapag walang nakakaalam. Anong uri ng trump card ito kung alam ng lahat?
Sa mundong ito kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina, tanging ang mga may mas maraming baraha lamang ang mas makakaligtas. Alam na alam ito ni Terence. Wala nang ibang natira sa silid matapos itabi ang recipe. Hindi na nagtagal pa si Terence. Tumalikod siya at pumasok sa pinto na may ilaw, at bumalik sa plataporma. Hindi niya inaasahan na naghihintay sa kanya si sa pintuan, hindi ba dapat mas matagal bago makatanggap ng mana? Terence, natanggap ko na ang pamana ng mga guho, Panginoon, at ang koaling ito, mayroon ka bang nakuha? Ibinalik ni Ramli ang kanyang kamay at kinuha ang isang maliit at magandang pagan ng Pildores. Base sa hugis at mga disenyo nito, eksaktong kapareho ito ng pagan ng Pildores ng Jade mula sa dati, ang laki lang ang ibang-iba. Malamang na ito ang ginawang modelo para sa pagan ng Pildores ng Jade. Hindi naman masama ang pagan ng gamot na ito. Mukhang isa itong napakataas na antas ng kagamitan. Tumango si Terence. Mayroon din siyang Shenlong Cauldron, kaya medyo may karanasan siya sa pagtukoy ng mga pagan. Kung pag-uusapan ng antas, maaaring medyo mas mababa ang kaldero ni Ramli kaysa sa kalderong Shenlong na nasa tuktok, ngunit tiyak na hindi naman ito kalakihan. Sa buong Sky Class Island, malamang ay wala pang gaanong mas mahusay kaysa sa kalderong ito. Ang pinakamahalaga ay ang koaling ito ay kapareho ng koaling Shenlong ni Terence, wala itong pakialam sa antas ng gumagamit. Makikita sa ekspresyon ni Ramli na kayanan niyang kontrolin ang koaling ito, at karamihan sa mga lalagan sa antas na ito ay hindi maaaring gamitin ng mga cultivator sa ilalim ng Sea-Shattering Realm. Tama, tinatawag itong 9 Revolution Heaven Peel Furnace. Ang pinakamalaking bentahe nito ay kaya nitong iligtas ang tunay na chi at espiritual na pakiramdam ng alchemist. Sa simula ay nangailangan ito ng maraming lakas, ngunit pagkatapos gamitin ang 9 Revolution Heaven Peel Furnace, kaunting lakas lang ang kailangan nito. At ito ang pinakasimpleng tungkulin. Kapag lumakas ako, magkakaroon ng mga bagong tungkulin. Naalala ni Ram ang isang tahimik na personalidad at hindi niya maiwasang magpakita ng masayang ekspresyon. Makikita kung gaano niya kagusto ang peel furnace na ito. Napakalakas. Kung mayroon ka lang nitong peel furnace kanina, maaayos mo sana ng mag-isa ang recovery peel. Puri ni Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang talento ni Ramli sa larangan ng alchemy ay nakakatakot na sa simula pa lang, at dahil sa 9 Revolution Heaven Furnace, para siyang tigre na tinubuan ng mga pakpak. Hindi pa kasama rito ang Mystic 3rd level peels, kaya pa niyang gumawa ng Mystic 4th level peels ng napakabilis. Namula si Ramli nang maalala ang eksena ng paggawa ng recovery peel. Hindi niya masabi kung hindi niya kakailanganin ang tulong ni Terence kung mayroon siyang 9 Revolution Heaven Peel Furnace na ito. Kung sakaling mangyari ulit ang mga bagay-bagay, pipiliin ba niyang humingi ng tulong kay Terence? Ang sagot, tila oo. Habang iniisip ito, napuno ng pagkamahiyain ang puso ni Ramli. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo upang mawala ang mga iniisip na ito at nagkunwaring kalmado habang sinasabing, siguro. Maari ko itong subukan sa hinaharap. Siya nga pala, hindi ko maaaring ipasa sa iyo ang pamana ng peel daw na nakuha ko sa ngayon. Mapag-aaralan ko lang ito kasama mo kapag lubos ko na itong naunawaan. Hindi mahalaga ito. Sa katunayan, hindi ko ito itatago sa iyo. Hindi ako masyadong interesado sa alchemy. Ang pinakamahalaga ay ang pagbutihin ng aking lakas. Kung mayroon kang mga achievement sa alchemy, hihilingin ko sa iyo na tulungan ako sa alchemy sa hinaharap. Pero para sa gastos ng alchemy, para sa kapakanan ng pagiging senior brother at junior sister, dapat mo man lang akong bigyan ng diskwento, hindi ba? Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at nagbiro kay Ramli. Lihim na ngumiti si Ramli, ngunit sa unang tingin, seryosong sabi niya, hindi pwede yan. Magkakilala na tayo, pero hindi ko pwedeng palampasin ang kahit anong dapat hilingin. Hindi ko pwedeng labagin ang mga patakaran ng kalakalan. Pamilya tayong lahat, walang patakaran. Patuloy na nagbibiro si Terence habang kinukuha ang recipe book mula sa kanyang kwarto. Nakuha ko na ang recipe na ito para sa gamot, minana mo ba ito? Kung wala, gagawa ako ng kopya para sa iyo. Isang sinaunang recipe ng gamot. Lumiwanag ang mga mata ni Ramli. Nahiya siya nang sabihin ni Terence na pamilya sila, pero wala na siyang pakialam. Kinuha niya ang libro mula sa kamay ni Terence at sinimulang baklatin ito.
Maya-maya, isinara ni Ramlee ang libro at ibinalik ito kay Terence. Ibang mundo talaga ito. May mga talangan nito sa manang natanggap ko, pero hindi to kasing detalyado ng koleksyon mo ng mga recipe ng gamot. Kaya, napagkasunduan natin na bibigyan mo ako ng kopya mamaya. Sige. Itatago ko muna ito at gagawa ako ng kopya para sa iyo mamaya. Ngayon, hanapin mo ba si Gushe? Ibinalik ni Terence ang recipe sa espasyo ng Jade at hinanap si Gushe. Nahulog sa isang ilusyon ang lalaking ito at hindi pa lumalabas, kaya hindi niya alam kung nasaan ang tunay niyang katawan. Base sa nakaraang sitwasyon, dapat nandito na ito. O maaari kayang ang karanasan niya sa madilim na kawalan ay hindi isang ilusyon, kundi totoo. Hindi pa nakakalabas si Gushe mula sa kawalan. Alam ko kung nasaan si Gushe. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Itinabi ni Ramlee ang 9 Revolution Heaven Pill Furnace at ibinaba si Terence. 6,164. Sa mana ng Panginoon ng monumento, natural na mayroong impormasyon tungkol sa monumento. Masasabing si Ramlee na ang naging bagong Panginoon ng monumentong ito. Pagkababa niya ng hagdan, nagsimulang lumiit ang liwanag sa pagan ng Jade Elixir. Unti-unting lumabo ang mga linya sa kisame, at naglaho ang plataporma at hagdan. Walang pakialam si Ramlee dito. Nakuha na niya ang mana, kaya hindi na niya kailangang manatili pa rito. Lumapit siya sa dingding ng silid na bato at iniunat ang kanyang maselang kamay kay Pat ng ilang bahagi. Tahimik na lumitaw ang isang makapal na kadiliman sa dingding na siyang pasukan patungo sa kawalan. Akala ni Terence ay hindi lang iyon ilusyon. Lumulutang siya sa ere, pero hindi niya masabi kung gaano na siya katagal lumulutang. Hindi pinayagan ni Ramlee si Terence na makasama siya. Inabot niya ang kamay niya at kinapa ang paligid bago hinailan ng malakas. Nahila palabas si Gushe. Si Gushe, na medyo nalilito pa noong una, ay mabilis na nagising at nakita sina Terence at Ramlee. Agad siyang ngumiti, "Boss, hipag, paano kayo nakarating dito ng mas mabilis kaysa sa akin?" Naiintindihan ko. Hindi kayo nagtagal sa ilusyon, di ba? Kung alam mong ilusyon lang yan, bakit ang tagal mong lumabas? Walang imik na tiningnan ni Terence si Gushe. Nakikita ng lalaking ito ang tunay na ilusyon, kaya dapat ay maging katulad niya ito at mabilis na malampasan ang ilusyon. Nakapasa man siya o hindi sa pagsusulit, hindi maiiwasan ang pagbabalik sa realidad. Alam kong ilusyon lang yan, pero ayoko pang umalis sa ngayon. Boss, hindi mo alam? Sa ilusyong yan, kumain ako ng napakaraming masasarap na pagkain na hindi ko pa natitikman noon, at maraming makapangyarihang lalaki ang nakipag-away sa akin. Kasama ko rin ang boss at hipag ko, kaya sa tingin ko hindi naman malaking bagay na magtagal pa ako ng kaunti. Tutal, gigisingan mo naman ako pagkatapos mo. Kita mo, tama ako. May maangas na ekspresyon sa mukha ni Gushe na parang may ginawa siyang kamanghamanghang bagay. Hindi alam ni Terence ang sasabihin sa lalaking ito, maaaring magmukha siyang walang pakialam sa kahit ano, pero matalino naman talaga siya. Mabuti na lang at naintindihan niya ang mga ganitong bagay, at hindi naman mali ang mga hula niya. Sa kabilang banda, tinitigan ni Ramlee si Gushe ng may pagkapahiya at galit. Napakadaling isipin ng mga tao ang mga bagay na tulad ng tapos na kayo. Gayunpaman, hindi na siya makapagsalita pa dahil pakiramdam niya ay may mali kahit ano pa ang sabihin niya. Sige, boss. Nakakuha ako ng token sa ilusyonaryong kaharian, pero hindi ko inaasahan na totoo pala itong umiiral. Tingnan mo, tingnan mo. Tila may biglang naalala si Gushe. May kinuha siyang isang napakagandang maitim na gintong token mula sa kanyang katawan sa isang mahiwagang paraan. Kasing laki lang ito ng kalahating palad, pero may mahinang daloy ng malakas na aura dito. Hindi talaga ito isang simpleng bagay. Anong klaseng token ito? Binuklat ito ni Terence at wala siyang makitang gamit nito. Tumangala siya kay Gushe para humingi ng paliwanag. Tumawa ng mahina si Gushe. Napakamot siya sa likod ng ulo at sinabing, "Boss, ito ang control token ng nakakainis na unggoy na yan. Ilang beses ko nang nakalaban ang unggoy na yan sa ilusyon, pero mas marami akong natatalo kaysa sa napanalunan. Pero, ang makipaglaban dito ay talagang nakakatuwa.
Gamit ang token na ito, hindi ko na kailangang mag-alala na wala akong kalaban sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Terence. Kung talagang ito ang control token ng gininto ang buhok na unggoy, malaking pakinabang ito. Isa itong puppet sa paglikha ng mundo noong unang yugto pa lamang, at mayroon itong hindi masisirang katawan. Kahit na nasira ito, kaya nitong ayusin ang sarili nito. Kung gagamitin nito ang buong kapangyarihan nito, kahit ang isang late-stage Earth Creation Practitioner ay maaaring hindi ang katapat nito. Ngayong pupunta na siya sa scout sa Timog Kontinente, buti na lang para kina Terence at Gusha na may sumusunod na puppet ng unggoy na may gininto ang balahibo. Gusha, napakaswerte mo na nakuha mo ang control token ng gininto ang buhok na unggoy. Ingatan mo yan. Ngumiti si Terence at ibinalik ang Dark Gold token kay Gusha. Kahit hindi nakapasa ang lalaking ito sa pagsubok ng ilusyonaryong kaharian, sapat na ang pagkakaroon niya ng control token ng gininto ang buhok na unggoy. Tutal, walang silbi sa kanya ang mga bagay sa alchemy na daw. Napag-usapan na, nariyan din ang pamilyang Zing. Sino ang nakakaalam kung ano ang makukuha nila, kung pagbabasehan ang estilo ng may-ari, sino mang pupunta ay may makukuha, ngunit ang dalawang iyon ay naiiba kina Terence at sa dalawa pa, malamang ay mahirap para sa kanila na makakuha ng anumang maganda. Itinago ni Gusha ang Dark Gold token at hindi na nag-abalang maging magalang kay Terence. Pinuhi niya ulit ang token sa ilusyon, at medyo mahirap itong ibigay kay Terence. Isa pa, tagasunod siya ni Terence, at hindi mahalaga kung sinundan ng unggoy na may gininto ang buhok si Terence o siya, hindi mahalaga kung sino ang may hawak ng token. Tara na. Mag-usap tayo pagkatapos nating lumabas. Itinaas ni Ramlee ang kanyang kamay at binuksan ang isa pang pasilyo. Ito ay isang normal na hagdanan, at walang hadlang sa pandaman ng espiritu. Madaling nakita ni Terence ang sitwasyon sa labas ng pasilyo. Ang Panginoon ng hanay ng monumento na nasa antas ng daw ay talagang kahanga-hanga. Hindi namin natagpuan ang silid na batong ito mula sa labas, ngunit mula sa loob, nakikita namin ang mundo sa labas, papuri ni Terence, napagtanto niya na ang lagusan ay nasa gilid ng hukay na kanilang pinanggalingan. Isa itong peking bundok, para maging eksakto. Isa itong one-way na daanan. Hindi mo ito makikita mula sa labas. Kung gusto mong pumasok, kailangan mong makapasa sa pagsusulit. Maganang umiti si Ramlee at lumabas kasama si Terence. Matalino si Gusha na sumunod sa kanila, nang hindi naputol ang kanilang pag-uusap. Kung ganoon, dapat talaga nating pasalamatan ang lalaking iyon na nagngangalang Weldon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ganoon kadaling mahanap ang lugar na ito. Bumantong hininga si Terence sa sarili. Nagkataon lang na pinili nilang maglaban sa pasukan ng mga guho. Hindi lang iyon, gumamit din sina Weldon at ang pito pa ng isang napakalakas na galaw para buksan ang pasukan, at isinakripisyo pa ang buhay ng 6 na tao para dito. Isa itong tunay na huwarang halimbawa ng hindi pagtangkilik sa kanilang sarili kundi sa halip ay pagtangkilik sa iba. Totoo iyan. Ang pasukan ay hiwalay sa banal na sentido. Kung gusto nating hanapin ang lugar na ito, kailangan nating halughugin ang bawat pulgada ng palasyo. Wala tayong sapat na oras. Tumanggaw si Ramlee bilang pagsang-ayon. Nakuha niya ang pinakamahalagang mana sa mga guho at ang 9 Revolution Heaven Peel Furnace na hindi mas mababa sa banal na sandata na Shenlong Cauldron. Sa totoo lang, medyo nagpapasalamat siya kay Weldon at sa iba pa. Habang palabas ng tunnel ang tatlo, nagsimulang maglaho ang buong palasyo. Medyo nagulat si Terence, ngunit kalmado si Ram na parang inaasahan na niya ito. Ang mana ng mga guho ay lito minsan kada 1,000 taon. Nakuha na natin ang mana sa pagkakataong ito, kaya ang palasyo rito ay malapit nang mawala. Lilito lamang itong muli pagkatapos ng 1,000 taon, paliwanag ni Ramlee ng kaunti, at sa wakas ay naunawaan na ni Terence. Lahat sila ay may kanya-kanyang pakinabang sa pagkakataong ito, ngunit marami pa ring magagandang bagay sa palasyo, isang napakalaking kayamanan ang makuha ang lahat ng mga ito. Marahil ay marami pang kayamanan dito na hindi pa nabubunyag, at naiintindihan ni Terence kung bakit. 6,165.
Nag-aalala siya na baka walang habas pa rin tayong manloob ng mga kayamanan, kaya sinamantala niya ang pagkakataon para sirain ang palasyo bago pa tayo gumawa ng hakbang. Ngumiti si Terence, hindi naman talaga ito inabala. Ngayong nasa kanya na ang pinakamahalagang bagay, hindi na mahalaga kung nasa kanya pa ang natitira o wala. Ang tanging inaalala niya ay kung makakabalik ba silang tatlo sa plataporma sa dagat. Naghihintay pa rin doon sina Zane at ang iba pa. Kailangan kong mag-iwan para sa mga darating mamaya. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Ramlee. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya, nawala na ang mga guho, at ang hanay ay winasak na ni Weldon at ng iba pa. Hindi ako sigurado kung magagamit pa ang hanay ng teleportasyon pabalik sa offshore platform. Siguro kailangan nating humanap ng paraan para mahanap sila mismo. Tingnan muna natin. Tanong ni Terence, na nag-aalala. Magiging problema kung hindi nila magagamit ang teleportation formation, nasa plataporma lahat ang mga lumilipad na spirit beast, at naroon ang dalawa sa pamilya Zing. Medyo hindi komportable na gumamit ng flying saucer para ibalik sila. Bukod doon, hindi alam ni Terence kung mahahanap niya ang plataporma nang wala ang Jade Plate. Hindi ba't pwedeng bumalik muna siya sa Black Ark City, at pagkatapos ay pumunta roon mula roon, hindi ba? Hindi na nagsalita pa si Ram at lumipad kasama sina Terence at Gusha. Sina Dojen at Bradley ay dumaan sa plaza minsan at ngayon ay nasa bulwagan na. Walang magandang nangyayari doon. Isa pa, silang dalawa ay pumasok bilang mga katulong. Kahit nabayaran sila ng Panginoon ng mga guho, malamang na mga walang kwentang bagay lang iyon. Ang bilis ng paglaho ng palasyo ay napakabilis. Si Terence at ang dalawa pa ay dumaan ng diretso sa palasyo nang hindi binabati ang dalawa sa pamilyang Zing. Hindi naman hanggal ang dalawa sa pamilyang Zing. Matapos makita ang kanilang mga kilos, hindi na nila tinanong kung bakit sila tumatakbo at agad na sinundan ang mga ito. Nang makalagpas silang 5 sa plaza at makalabas ng palasyo, tuluyang naglaho ang buong palasyo, at ang orihinal na lokasyon ay muling napalitan ng isang luntiang kagubatan. Tunay na kahanga-hanga ang ganitong antas ng Arraydaw. Nakakalungkot na wala nang natitirang mahalagang Arraydaw record sa mga guho. Bumantong hininga si Terence habang nakatingin sa nawawalang palasyo. Bata, huwag kang masyadong sakam. Ang koleksyon ng mga recipe ng gamot na iyan ay mas mahalaga kaysa sa mga sinaunang libro ng Arraydaw. Ang paggamit ng panloob na core ng Spirit Beast upang pinuhin ang mga tableta para sa mga Spirit Beast ay isang maliit na bahagi lamang nito. Mayroon ding mga recipe ng gamot na hindi mo maintindihan, na siyang tunay na kayamanan. Bukod pa rito, kahit na ang Panginoon ng sinaunang guho na ito ay makapangyarihan sa larangan ng Arraydaw, ang ating mga tagumpay sa hinaharap sa Arraydaw ay maaaring hindi mas mababa kaysa sa kanya pagkatapos nating makuha ang napakaraming amplification array diagram. Marahil, maaari pa tayong maging mas malakas kaysa sa kanya. Ang nakakatakot na bagay ay nagpakawalan ng kakaibang tawa, at ang tono nito ay medyo mayabang. Hindi na nakipagtalo si Terence. Isa ring malaking atake ang Molditang ito noong araw. Napakamayabang at arrogant niya. Hindi nga lang kasing husay ng sa master ang kanyang formation skills, pero pagkatapos pag-aralan ang 10,000 amplification formation, tiyak na uunlad siya. Sa hinaharap, magiging posible para sa kanya na madaling masira ang mga formation na itinayo ng master. Terence, wala na ang portal papunta sa plataporma. Ginamit ni Ramlee ang kanyang spirit sense para mag-scan at agad na tumingin kay Terence. Ang orihinal na kaayusan ng Panginoon ng monumento ay hayaang bumalik ang tagapagmana mula sa orihinal na daan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng isang explorer tulad ni Weldon na sumire sa katatagan ng espasyo ng array, na naging sanhi ng pagkawasak ng open transmission array. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito nasira. Para mas maging tumpak, sarado ito. Hanggat natutugunan ang mga kondisyon, maaaring agad na ma-activate ang teleportation array. Sa kasamaang palad, para ma-activate ito, kailangan munang kumpletuhin ang pagsubok sa kabilang panig. Hindi ito maaaring ma-activate dito. Tinapik ni Terence ang kanyang noo, ito na ang pinakamasamang senaryo.
Hindi niya magamit ang teleportation formation para makabalik, kaya kinailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para makaalis sa kagubatan ng Lofeng. Mas makabubuti kung hindi niya kailangang gamitin ang flying saucer. Umaasa ako na makakabalik sina Zane at ang iba pa sa Black Ark City at mahihintay tayo para hindi na tayo maglakbay pa. Umiling si Terence at ginamit ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar kahit man lang para kumpirmahin ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Kasabay ng pagkawala ng palasyo, ang Porma Sion sa lugar na ito ay nagsimulang maglaho rin. Hindi na kailangang magsalita pa ni Terence, naramdaman niya na ang lugar na ito ay malapit ng magsanib muli sa kagubatan ng Lofeng. Hindi umimik sina Dogen at Bradley at nanatiling 5 o 6 na hakbang ang layo mula sa grupo ni Terence. Ayaw nilang maiwan ng masyadong malayo habang pinapanatili ang isang tiyak na distansya. Naisip nila na sa impormasyon tungkol sa mga guho, sila ang magiging pinakamalaking makikinabang sa eksplorasyong ito. Hindi nila inaasahan na muntik na silang maisama sa opisyal na listahan ng eksplorasyon. Nang mawala ang palasyo, nagkaroon din sila ng ilang mga natamo. Bawat isa sa kanila ay may Thunder Profound Peel. Maaaring napakahalaga ng bagay na ito sa kamay ng iba, ngunit wala itong silbi sa kanila. Kahit hindi niya alam kung ano ang nakuha ni Terence at Ramlee mula sa mga guho, nahulaan niya na tiyak na mas mabisa ito kaysa sa mga Pildores na mystical ng Thunder na natanggap nila. Kung hindi lang dahil sa mahina niyang lakas, malamang ay nainom na ito ni Bradley. Hindi man lang pinansin ni Terence ang dalawang ito na parang mga pabigat. Kung hindi lang dahil kina Hall at Ramlee, malamang ay naharap na niya ang mga ito. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Isusugal mo ba ang buhay mo sa kagubatang ito? Lumapit si Gusha at humajejek. Pakiramdam niya ay maraming makapangyarihang nilalang sa lugar na ito. Magiging interesante kung lalaban sila para makalabas. Hindi nakapagsalita si Terence nang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Wala siyang oras para magsalita at agad na nagpadala ng mensahe kina Ramlee at Languza, ibigay mo sa akin ang lahat ng inyong mga gamit pang-imbak. Mag-iwan kayo ng ilang ordinaryong gamot, espiritual na jade, at iba pang mga gamit. Magtago kayong mabuti at huwag hayaang malaman ito ng dalawa mula sa pamilyang Zing. Lubos na pinagkatiwalaan ni Ramlee at Gusha si Terence. Hindi man lang nila tinanong kung ano ang gusto nitong gawin. Hinubad nila ang kanilang mga storage bag at ibinigay ang mga ito kay Terence nang hindi minamasdan at pinakikinggan ng pamilya Zing. Dahil sa kanilang lakas, madali para sa kanila ang magtago mula sa pamilyang Zing. Kanina pa napapansin ni Bradley at Dogen ang mga galaw ni Terence, ngunit hindi nila napansin ang pagbabago sa storage bag. Napaawang ang mga labi ni Terence habang inilalagay ang mga storage bag ng dalawa sa Jade Space, pati na rin ang sarili niyang decorative storage bag. Pagkatapos ay pumalakpak siya sa ginhawa. Noon lamang naunawaan na Gusha at Ramlee kung bakit ginagawa ito ni Terence. Natuklasan din ng kanilang mga banal na pandama na mahigit 100 makapangyarihang mga espiritong halimaw ang mabilis na nakapalibot sa kanila. Napakalinaw ng kanilang mga target, sina Terence at ang 5 pa. Bakit tayo pinalibutan ng angkan ng mga espiritong hayop? Malamig ang ekspresyon ni Ramlee, ngunit may bahid ng katamtaman sa kanyang mga mata. Mula sa aura ng angkan ng mga espiritong hayop na lumapit, tila wala ni isa sa kanila ang nasa ilalim ng pambungad na entablado ng bundok. Mayroon pang ang ilang lumilipad na espiritong hayop na napakabilis. 6,166. Kung mag-isa lang si Terence, magagamit niya ang Thunder Escape Technique at ang Ghost Speed Wings. Hindi siya kailanman mahuhuli ng mga spirit beast na ito kahit gaano pa nila siya palibutan. Gayunpaman, narito pa rin sina Gusha at Ramlee. Hindi niya sila maaaring isuko kahit anong mangyari. Kung isasama niya silang dalawa, mawawalan siya ng wala pang 10% ng kanyang bilis. Walang duda na maaabutan siya ng mga spirit beast. Kaya naman, nagpa siya si Terence na isuko ang ideya ng pagtakbo. Sa isang iglap, napaligiran na silang 5 ng 15 espiritong halimaw, lahat sila ay nasa kanilang anyong tao. Lahat kayo, may maitutulong ba ako sa inyo? Tinaas ni Terence ang kilay habang nakakuyom ang mga kamao.
Ang 15 spirit beast na ito ay napakalakas, at wala ni isa sa kanila ang mas mababa kaysa sa mountain opening stage. 5 sa kanila ay nasa earth opening stage pa nga. Alam ni Terence na kayang harapin nila ni Gusha ang isa o dalawang earth opening stage spirit beast ng magkasama, ngunit tiyak na walang kapantay ang 5 sa kanila. Bukod dito, ang 10 mountain opening stage spirit beast na iyon ay hindi lamang para sa palabas, lahat sila ay sapat ang lakas para pumatay. Nabalitaan kong natagpuan mo na ang sinaunang monumento rito. Ibigay mo ang lahat ng iyong natagpuan, at baka hayaan kitang mabuhay. Kung hindi, ngayon ang anibersaryo ng iyong kamatayan sa susunod na taon. Malamig na sabi ng nag-iba ng anyo na spirit beast na nangunguna. Malabo nang maramdaman ni Terence na ang lakas nito ay nasa pagitan ng tugatog ng mid-stage earth creation at late-stage earth creation. Ito lang ang maaaring makapagbigay ng sapat na lakas kina Terence at Gusha. Nakakalungkot na wala pang oras si Terence para makalusot sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Bagamat ang kanyang essence spirit ay nasa realm na ng pagbubukas ng bundok na may iniisip, kailangan pa rin niyang maghanda ng mabuti para makalusot sa yugto ng Titan upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Kung hihintayin niya na makalusot si Terence, mas magkakaroon siya ng kumpiyansa sa pakikitungo sa spirit beast na ito. May hindi ba pagkakaunawaan? Saan natin natagpuan ang mga sinaunang guho? Hindi pa nga niya nakita ang anino ng isang relikya. Makakakuha ka pa rin ng ganito. Nagmukhang gulat si Terence at inosenteng ibinoka ang kanyang mga kamay. Nagtama ang mga mata ni Ramlee at ni Terence, at pareho nilang naintindihan. Sinabi ng spirit beast na narinig niya ito, pero kanino niya ito narinig? Malinaw na wala nang iba pa kundi si Weldon. Tila galit na galit ang lalaking iyon kina Terence at Ramlee. Alam niyang hindi niya sila kayang harapin, kaya nagpa siya siyang tawagin ang mga masters mula sa angkan ng mga spirit beast para salakayin sila. Hindi nakakapagtaka na lahat ng mga spirit beast dito ay nasa mountain opening stage pataas, at mayroon pang 5 earth opening stage masters. Malinaw na ipinakita ni Weldon ang lakas ni Terence sa mga spirit beast. Hindi niya lang alam kung anong klaseng relasyon mayroon si Weldon sa angkan ng mga spirit beast. Kung talagang malapit lang sila, magiging mapanganib talaga ang araw na ito. Tutal, 6 na kasama ni Weldon ang namatay dahil kay Terence. Kung gusto ng angkan ng mga spirit beast na ipagtanggol si Weldon, hindi sila mapipigilan ni na Terence at ng iba pa. Huwag kang magloko. Wala kang mapapala. Ngumisi ang spirit beast na nangunguna at bahagyang itinaas ang kanyang baba, hudyat sa isang spirit beast na nasa pambungad na yugto ng bundok na kapkapan siya. Humanga sina Gusha at Ram sa reaksyon ni Terence. Mabuti na lang at kinuha niya ang kanilang mga storage bag, kung hindi ay malamang kinuha na ng spirit beast clan ang lahat ng nasamsam. Hindi pa alam ni Ramlee ang tungkol sa espasyo ni Terence para sa Jade, pero alam niyang wala kay Terence ang storage bag niya. Hindi mahalaga kung paano niya ito nagawa, ang mahalaga ay hindi niya mawala ang 9 Revolution Heaven Peel Furnace. Ito ang storage bag ko. Kung gusto mong tingnan, kunin mo na. Kung masyado kang walang hiya, huwag mo kaming sisihin sa pagsunog ng jade at bato. Dumilim ang mukha ni Terence habang itinatapon niya ang storage bag niya. 2 bola ng apoy ang lumitaw sa kanyang mga palad, ito ang paghahanda para sa Super Alchemy Bomb. Huminto ang spirit beast matapos ang 2 hakbang, binigyan ito ni Terence ng pakiramdam ng matinding panganib, at maaaring mamatay ito kung lalapit pa ito, kaya't huminto ito ng hindi namamalayan. Mas sensitibo sa panganib ang mga spirit beast kaysa sa mga tao, kaya naman sigurado ang lahat ng spirit beast na totoo ang mga sinabi ni Terence. Mabuti na lang at sapat na ang ganitong nakakatakot na alo ng enerhiya para saktan sila, at ang danger aura sa mga kamay ni Terence ay tumataas pa rin, at malapit na nitong maapektuhan ang kanilang buhay. Isang tingin lang sa determinadong mukha ni Terence, at sumuko na ang spirit beast sa paghahanap sa kanya. Kinuha nito ang storage bag mula kay Terence at mabilis na tiningnan bago umiling sa pinuno. Walang ibang dala sina Gusha at Ramlee na ibang lalagyan. Hindi na nila kinailangang halughugin ang kanilang mga katawan para makasiguro. Kaya naman, hindi na rin nagpumilit ang spirit beast na nangunguna.
Gayunpaman, kumislap ang mga mata nito na may malungkot na ekspresyon. Kung tungkol naman kina Bradley at Dogen, sandali rin silang sinuri. Hindi rin nila nakita ang kanilang hinahanap. Nagdilim ang mga mukha ng mga masters ng Spirit Beast Clan. Kumalma ang puso ni Terence. May nakumpirma siyang kahit papaano, at iyon ay ang relasyon ni Weldon sa angkan ng mga Spirit Beast ay medyo ordinaryo. Tila imposibleng ipaghiganti siya ng angkan ng mga Spirit Beast. Sa pagkakataong ito, malamang ay sinasadya ng lalaking iyon na ibunyag ang balita sa angkan ng mga Spirit Beast. Dahil walang dala si Terence at ang iba pang mga Rohans, maaaring sinubukan ni Weldon na magnakaw ng manok ngunit nawala ang kanin, at maaaring kamuhian pa siya ng angkan ng mga Spirit Beast. Kumusta? Sinabi ko na sa inyo na wala tayong nakitang anumang guho, at wala rin tayong nakuha mula sa kanila. Naniniwala na ba kayong lahat sa akin ngayon? Medyo abala ang lahat, kaya dapat ba tayong maghiwalay dito? Tiningnan ni Terence ang Spirit Beast na nangunguna at nagtanong ng may ngiti na hindi naman talagang ngiti. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga bagay na nasa kanyang mga palad. Para lang takutin sila, at hindi mahalaga kung kaya nilang kontrolin ang direksyon o hindi. Ayaw talagang gamitin ni Terence ang Super Alchemy Bomb. Napapaligiran sila, at kung gusto nilang atakihin ang lahat ng masters ng Spirit Beast Clan, sila ang unang maaapektuhan ng pagsabog. Pinapayuhan kita na huwag lumaban. Bagamat mukhang napakalakas ng iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban, hindi kami natatakot sa mga galaw ng isang simpleng malaking bilog ng itim na Ascension. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong subukan. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Una, sumunod ka sa amin. Hindi ako sigurado kung kailan kita papayagang umalis. Pangalawa, maglaban tayo para sumuko kayo. Nanatiling kalmado ang Spirit Beast na nangunguna at inutusan ng iba pang mga Spirit Beast na buhayin ang kanilang porma sayon sa labanan, handang labanan si Terence anumang oras. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng sakit ng ulo. Napakabastos ng porma sayon ng labanan ng Spirit Beast Clan, pero gaano man ito kabastos, kaya pa rin itong palakasin ang kanilang lakas. Maaaring hindi pa nga sila kayang tapatan ng mga Spirit Beast na ito sa isang laban, lalo na sa isang porma sayon. Ang bilang ng mga halimaw sa dagat na kinaharap ni Terence sa pinakahilagang isla ay mas marami kaysa sa kanyang kinakaharap ngayon, ngunit iyon ay higit sa lahat dahil sa kapangyarihan ng sinaunang barkong pandigma, at ang kanyang mga pag-atake ay walang pigil. Ito ay ibang-iba sa sitwasyon niya ngayon, kung saan kasama niya sina Ram at Gusha. 6,167. Boss, lumaban tayo. Hindi tayo takot sa kanila. Dapat kayong maghipag ay umatras at panoorin kung paano ko sila haharapin. Hindi matiis ni Gusha na makitang mayabang ang iba sa kanya. Away lang naman iyon, natatakot ako na baka hindi ka lumaban. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga manggas at magsisimula na sana ng laban ng mabilis na ipinakalat ni Terence ang Super Alchemy Bomb at hinaila siya pabalik. Huwag kang maging padalos-dalos. Mukhang wala namang balak pumatay ang mga taong ito. Hindi pa ito ang tamang oras para magwala. Pag-alo ni Terence kay Gusha at tumingin kay Ram. Kung gusto mang umalis ni Terence, hindi siya mapipigilan ng mga masters na ito mula sa Spirit Beast Clan. Para sa kapakanan ni Nai at Gusha, nagpasya siyang maging matyaga muna. Ito rin ay dahil hindi ipinakita ng kabilang panig ang anumang balak na pumatay. Medyo ikinalungkot lang niya ang mababang pagtingin ng malakas sa mahihina. Tinitigan ng masama ni Gusha ang Spirit Beast na nangunguna. Kailangan niyang makinig sa utos ng kanyang amo kahit ano pa ang mangyari. Nakatayo lang siya sa tabi ni Terence at Terence, handang tumulong kung sakaling may mangyaring masama. May kasabihan sa sangkatauhan na tama, ang matalino ay sumusunod sa mga pangyayari. Mukhang matalino ka rin naman. Ngumisi ang nangunguna na master ng Spirit Beast habang ikinakalat ni Terence ang Super Pill Firebomb na nasa kamay niya. Alam niyang wala nang magaganap na labanan. Hindi alintana ni Terence ang maliliit na pang-iinis at walang pakialam na sumagot, hindi naman sa natatakot kami sa iyo. Medyo nagtataka lang kami kung saan mo kami dadalhin. Gayunpaman, narito kami para sa isang pakikipagsapalaran.
Hindi masamang ideya na pumunta sa teritoryo ng angkan ng mga espiritong hayop kung may pagkakataon kami. Kung nasa base camp sila ng mga spirit beast sa South Island, hindi maglalakas loob si Terence na maging mayabang at isama sina Ramlee at Gusha kahit na kailangan pa niyang isugal ang buhay niya. Pero ngayon, isa na lamang silang sanga ng mga spirit beast sa kagubatan ng Lofeng. Hindi naman malaking bagay ang sumunod sa kanila. Hindi magamit ng husto ang Super Peel Firebomb kapag napapaligiran, ngunit nang magsama-sama ang mga spirit beast na ito, natural na lumitaw ang pagkakataon. Ang tapang mo. Kung ganoon, sumama ka sa amin at huwag kang lumaban. Umiling ang spirit beast na nangunguna sa mga tauhan nito, at 5 transformed spirit beast ang bawat isa ay naglabas ng mapusya kulay abong lubad, handang itali sina Terence at ang iba pa. Ang mga ordinaryong taong tagapagsaka ay gagamit ng mga paghihigpit upang selyuhan ang cultivation base ng kanilang mga kaaway upang maiwasan ang kanilang paglaban. Ang mga spirit beast ay malinaw na mas direkta. Ito ang lubid na panggapos ng espiritu na ginagamit ng mga espiritong halimaw upang limitahan ang kanilang lakas. Matapos igapos ang isang taong cultivator, ang kanilang tunay na chi ay mabubuklod. Pero huwag kang mag-alala, bata. Kayang kontrolin ng lubid na panggapos ng espiritu ang iyong tunay na chi, ngunit hindi nito kayang kontrolin ang iyong kamalayan. Madaling maputol ng apoy ng tableta ng kamalayan ang lubid na panggapos ng espiritu. Ipinaliwanag ng nakakatakot na bagay kung saan nagmula ang kulay abong lubad, at mas nakaramdam ng kapanatagan si Terence. Nagbago ang ekspresyon ni Terence nang maramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya ng espiritu ng lubid na panggapos ng espiritu, ngunit bumalik siya sa normal pagkatapos marinig ang paliwanag. Ayaw niyang maging labis na mapanghamon at madala palayo ng Spirit Beast Clan nang walang anumang pagtutol. Lumingon si Gusha kay Terence. Ang pakiramdam na ito ng pagkakatali ay labis na nagpapalungkot sa kanya. Hanggat kikilos si Terence, agad siyang sesabog. Hayaan mo silang itali. Walang silbi ang mga lubid na ito sa atin. Nagpadala ng boses si Terence kina Gusha at Ramlee, sinasabihan silang huwag lumaban. Nanghihina sina Dogen at Bradley, at mas lalo silang naging maamo nang makita nilang walang reaksyon sina Terence at ang dalawa pa. Natatakot silang magalit ang angkan ng mga espiritong hayop at maduraj hanggang mamatay. Nakatali ang mga kamay ng 5 tao sa kanilang likuran, at matapos malimitahan ang kanilang tunay na enerhiya, sinundan nila ang mga eksperto sa Spirit Beast na ito patungo sa kampo ng Spirit Beast sa kagubatan ng Lofeng. Hindi nila ginawang masyadong mahirap ang mga bagay para kay Terence at sa iba pa na nasa daan. Alam nila na ang mga Cade nang nagbibigkis sa mga espiritu ay naghihigpit sa chi, kaya ang mga espiritong hayop ay nagbalik sa kanilang orihinal na anyo at dinadala ang mga ito. Siyempre, hindi dadalhin ng mga espiritong hayop ang mga bihag sa kanilang mga likod. May ilang mga espiritong hayop sa himpapawid na hahawak sa mga lubid at isasabit ang mga ito sa ere, habang umuugoy. Nasa himpapawid si Terence, at hindi naapektuhan ang kanyang pandama sa espiritu. Madali nitong natakpan ang malawak na lugar sa paligid niya, ngunit hindi niya makita ang gilid ng kagubatan ng Lofeng mula sa kinaroroonan niya ngayon. Halata na ang mga guho ay nasa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan ng Lofeng. Hindi niya alam kung bakit nagayos ang angkan ng mga espiritong hayop ng napakaraming Panginoon dito. Maya-maya, dinala ng mga Spirit Beast ang grupo ni Terence sa isang hidden valley. Ito ang himpilan ng Spirit Beast Clan sa kagubatan ng Lofeng. Ang dahilan kung bakit nila sila dinala rito ng napakadali ay marahil dahil gusto nilang pumasok ngunit hindi umalis. Kung hindi susuko sina Terence at ang iba pa, hindi kailanman ipapakita ng mga Spirit Beast na ito ang lokasyon ng kanilang himpilan. Matapos dumaan sa depensibong pormasayon, ang lambak ay naging ibang-iba na. Ang ikinatuwa ni Terence ay kung paano sila nagawang ipaalam ni Weldon dito. Imposible para sa isang ordinaryong tao na mahanap ang lambak na ito, lalo na ang magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng hanay na nakaayos sa labas ng lambak. Gaya ng inaasahan sa lalaking makakahanap at makakakapasok sa mga guho, ang husay niya sa lugar na ito ay talagang kahanga-hanga. Ikulong mo muna sila sa piitan.
Babalik ako para asikasuhin sila kapag malaya na ako. Hindi ako makapaniwalang hindi ko mahahanap ang mga bagay na iyon sa mga guho. Malamig na sumulyap ang spirit beast na nangunguna sa grupo ni Terence at ikinumpas ang kanyang kamay sa kanyang mga tauhan para kunin sila palayo. Lumingon si Bradley. Naramdaman niyang isa itong pagkakataon at mabilis na sumigaw, "Panginoon ko! Hindi tayo pareho ang landas nila. Mapapatunayan ko na nakapasok nga sila sa mga guho at nakuha ang mga kayamanan sa loob. Dahil pumasok tayo sa maliit na pinto ng katulong, hindi tayo kwalipikado para makuha ang mga bagay sa loob ng mga guho. Magkaiba silang tatlo. Sigurado akong itinago nila ito sa kung saan. Kaya hindi kayo magkasama. Kung gayon, sabihin mo sa akin, saan nila itinago ang bagay na iyon. Basta't sabihin mo sa akin, palalayain kita." Ang pinuno ng mga espiritong halimaw ay may hitsura ng paghamak sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya tinanggihan ang alok ni Bradley na sumama sa kanila. "Ito. Hindi ako sigurado kung saan nila itinago. Kung magtitiwala ka sa akin, tiyak na ipapatapon ko ito sa kanila." Bahagyang natigilan si Bradley, ngunit hinanda pa rin niya ang sarili at nagmakaawa sa spirit beast. "Zing, napakalupit at walang prinsipyo mo talaga. Kung hindi dahil sa amo mo, nakaligtas ka pa kaya hanggang ngayon. Ikaw na walang utang na loob, kapag nakaalis na ako rito, ikaw ang unang taong bubugbugin ko hanggang mamatay." Nanlaki ang mga mata ni Gusha habang tinitigan niya si Bradley at nagmura. Hindi nagulat si Terence, mas naaayon ang mga kilos ni Bradley sa personalidad niya. Magiging kakaiba kung nasa parehong sitwasyon siya ni Terence. Walang sinabi si Ramlee tungkol dito. Mahuli man siya o itinali, o itinapon sa piitan, palagi siyang kalmado, na para bang hindi siya magugulat kahit gumuho ang langit. Bukod sa ganito ang kanyang personalidad, dahil din ito sa si Terence ay nasa tabi niya. 6,168. Kahit ano pa man iyon, basta't nandito si Terence, kaya niya itong lutesin. Halos maging malalim na pag-iisip na ito sa subconsciousness ni Ramlee. Hindi mo alam kung saan nila itinago ang bagay na iyon, at lumitaw ka rin sa iisang lugar nila. Bakit ako maniniwala sa iyo? Sino ang nakakaalam kung sinusubukan mong samantalahin ang pagkakataon para mapagsama-sama sila? Ikinumpas ng nangungunang spirit beast ang kanyang kamay at naiinip na sinabi. Maliban na lang kung makakaisip si Bradley ng konkretong ebidensya para patunayan na alam niya ang natagpuan ni na Terence at ng iba pa sa mga guho, wala itong saysay para sa angkan ng mga espiritong hayop. Ginoo, tayong dalawa ay nasa magkaibang panig kumpara sa tatlong iyon. Sa katunayan, tayo ay mga magkaaway na hindi mapagkakasunduan. Kung hindi lang dahil sa ating kahinaan, matagal ko na sana silang pinatay. Kung hindi naniniwala sa akin si Ginoo, maaari mo akong palayain at panoorin akong pumatay ng isa o dalawa sa kanila para patunayan ang aking paninindigan. Labis din ang ginagawa ni Bradley. Nakita niya na hindi siya gaanong iniisip ng espiritong halimaw at maaaring patayin lang siya, kaya't ang tanging magagawa niya ay hikayatin ito. Tama na, kung magpapatuloy ka pa sa pagsasalita ng kalokohan, papatayin kita ng direkta bilang merienda. Malamig na sanggal ng spirit beast at tumalikod kay Bradley. Ikinumpas nito ang kamay nito para senadoryasan ang mga nasasakupan nito na dalhin ang 5 tao sa piitan. Natulala si Bradley. Umaasa siyang mababaligtad ang sitwasyon gamit ito. Mas makabubuti kung papayag ang spirit beast sa mungkahi niya na hayaan siyang patayin si Terence gamit ang sarili niyang mga kamay. Kung hindi nito magagawa, magandang pagkakataon nito para pahirapan si Terence. Sino ang mag-aakala na hindi siya sineryoso ng espiritong halimaw? Ngayon, gusto na silang ikulong nito sa iisang lugar. Pinipilit siya nitong mamatay. Nasabi niya yan sa harap ni na Terence at Gusha, papatayin nila siya sa oras na makabawi sila. Kamahalan. Gusto pa sanang magsalita ni Bradley, ngunit napilitan siyang lunukan ang kanyang mga salita dahil sa malamig na tingin ng mga nakapalibot na spirit beast. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa buong katawan at hindi na naglakas loob na magsalita pa nang maalala niyang papatayin niya ang mga spirit beast bilang merienda kung magpapatuloy siya sa pagsasalita ng walang kabuluhan.
Ngumisi at tumawa si Gusha. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Bradley nang may napakamapaglarong tingin. Hindi pa kasama rito ang pagtanggal ng lubid na nagbibigkis sa espiritu anumang oras, kahit hindi ito matanggal, basta't magkadikit ang mga ito, madaling kayang patayin ni Gusha si Bradley. Kung pag-uusapan ng pisikal na lakas, si Gusha, na isang mutated si Serpent Dragon, ay talagang walang talo sa kanyang mga kapantay. Si Bradley, na isang alchemist na may maliit na katawan, ay mas mahina ng maraming antas kaysa kay Gusha. Kahit na nakatali ang mga kamay ng lahat, kayang bugbugin ni Gusha ang mag-ama ng pamilyang Zing gamit ang kanyang ulo hanggang sa mamatay. Kumakabog ang puso ni Dogen, at kumikibot ang kanyang mga talukap. Kung may hinanakit man sa kanya si Gusha, wala itong magandang katapusan. Nang makita ang naguguluhang hitsura ni Bradley, napawi na lamang niya ang kanyang dating mukha at ngumiti ng alanganin habang lumalapit kina Terence at Ramlee, tumatango at yumuko. Terence, Master Ram, huwag mo sanang maliitin yan. Bata pa si Bradley at wala pa siyang alam na mas mabuti, kaya hihingi ako ng paumanhin sa inyo. Nasa iisang sitwasyon tayo ngayon, at dapat tayong magtulungan sa mahirap na panahong ito. Huwag mo sana siyang sisihin. Napakamapagkumbaba ni Dogen, umaasang makakabawi sa pagkakamali ni Bradley. Kung hindi lang dahil sa katotohanang may mga masters mula sa Spirit Beast Clan sa panig, gusto pa ngang sabihin ni Dogen na tinitiis ni Bradley ang kahihiyan para magtago at samantalahin ang pagkakataong iligtas ang lahat. Hindi mahalaga kung maniwala o hindi sina Terence at ang iba pa, kailangan niya muna itong paniwalaan. Oo, wala akong ibang nagawa kundi sabihin iyan, huwag mong isa puso. Kailangan nating magkaisa. Ang kahinaan ng isang tao ay kahinaan ng lakas ng dalawang tao. Kailangan nating magtulungan sa iisang sitwasyon, sa iisang sitwasyon. Tumugon din si Bradley at mabilis na ngumiti. Tumawa siya at gumawa ng ilang kalokohan. Kung pag-uusapan ng kawalang hiyaan, ako, si Gusha, ay kumbinsido sa iyo. Tumawa ng kakaiba si Gusha at walang awang kinutya si Bradley. Kung hindi lang dahil sa mga eksperto ng angkan ng mga spirit beast na hamarang sa kanya, malamang ay aakyat na siya para bugbugin ang walang kahihiyang kupol na ito. Ipinadala silang 5 sa piitan, ngunit nanatili pa rin ang mga pangharang ng espiritu. Natakot ang mag-ama ng pamilyang Zing sa paghihiganti ni Gusha, at nagtago sila sa gilid, hindi nang ahas na lumapit kina Terence at sa dalawa pa. Ayaw ni Terence na abalahin ang dalawa at humarap sa gwardya, ako si Terence. Kaibigan ako ng Elder Green Dragon ng inyong Spirit Beast Clan. May hindi pagkakaunawaan dito, tulungan mo akong ipaalam ito kay Elder Green Dragon. Malamig na tumawa ang pinuno ng gwardya at sumulyap kay Terence at sa iba pa ng may paghamak. Umiling siya ng may pagmamalaki, sino kayo? Paano ninyo nasabi na kaibigan kayo ng Elder ng Green Dragon? Paano nagkaroon ng kaibigan ang isang matandang tulad niya? Nakakatawa talaga. Manatili kayo rito ng masunurin at huwag ninyo akong guluhin, kung hindi ay pahihirapan ko kayo. Totoo man o hindi, bakit hindi mo tanungin ang Elder ng Green Dragon? Hindi ka maaaring magsinungaling tungkol sa ganitong bagay. Isipin mo, kung totoo ang sinabi ko, hindi ba't isang malaking pagkakamali para pigilan mo akong makita si Elder Asher Dragon? Matiig ang paliwanag ni Terence. Nararamdaman niya na mayroong hindi bababa sa 12 ng mga spirit beast sa itaas ng entablado ng profound sa lambak na ito. Marami rin ang nagbukas ng mga bundok at lupain. Mahirap tumakas kasama sina Ram at Gusha. Dahil dito, nais ni Terence na humingi ng tulong kay Elder Green Dragon. Sa tulong niya, maaaring ligtas silang makalabas dito. Huwag mo akong pag-usapan ng walang katuturan. Hindi pa kasama rito ang wala si Elder Green Dragon, kahit nandito pa siya, hindi siya isang taong kayang harapin ng isang maliit na nilalang na tulad mo ayon sa gusto mo. Wala akong pakialam kung ikaw ay 01 o 02 o 03, bilasan mo at ibigay mo ang mga bagay na nasa labi, kung hindi ay patay na kayong lahat. Naiinip na sabi ng pinuno ng gwardya, walang pasensya na magulat kay Green Dragon o patunayan ang pagkakakilanlan ni Terence. Kumunat ang noo ni Terence, pakiramdam niya ay may mali.
Bakit ba ang tigas ng ulo ng gwardyang ito? Ganito na ang sinabi niya, pero hindi pa rin siya gumagalaw. Karaniwan, kapag narinig ng isang maliit na tao sa ibaba na ang kabilang panig ay kaibigan ng mga nakatataas, hihingi sila ng kumpirmasyon kahit ano paman, hindi ba? Kung hindi lang dahil sa dalawang miyembro ng pamilyang Zing, gugustuhin sanang makita ni Terence kung may magagawang pagbabago ang pangalan ng Central. Naisip mo na ba? Mas maaga mong ipaliwanag, mas magiging madali para sa lahat. Kung hindi, mapapahamak ka, at hindi ako makakapagtambay lang. Bibigyan kita ng 5 segundo, kung hindi mo ibibigay, papatayin kita ng 1 o 2 segundo at ipapakita ko sa iyo ang dugo mo. Ngumiti ng masama ang pinuno ng gwardya, habang sinusuri ang mga mata ni Terence at ng iba pa. Nanginig ang mag-ama ng pamilyang Zing, takot na baka madala sila sa gulo. Medyo tumabi sila, gusto sanang sabihin na hindi sila kakampi ni Terence, pero natatakot silang maulit ang sitwasyon, namumula ang kanilang mga mukha sa pagpipigil. 5. Hindi na hinintay ng pinuno ng gwardya ang sagot ni Terence at nagsimulang magbilang, nagkibit balikat, tapos na ang oras. Gusto nyo bang pag-usapan kung sino ang mamamatay? 6,169. Ang pagbibilang hanggang 5 ay nangangahulugang tapos ka na sa 5. Ibig sabihin ba noon ay kaya ko nang magbilang ng 10,000 sa 10,000? Hindi napigilan ni Gusha ang magreklamo. Sa loob-loob niya, bumubulong siya sa sarili, "Boss, bilasan mo at kalasin mo ako. Gusto kong talunin ang walang hiyang ito na hindi man lang marunong magbilang hanggang kamatayan. Madalas kang magsalita. Gusto mo ba mamatay muna?" Tinitigan ng pinuno ng gwardya si Gusha at ngumiti ng malamig. Sinusubukan lang niyang takutin sina Terence at ang iba pa, pero dahil may tumalon palabas, hindi mahalaga kung mapatay niya sila. Sapat na iyon basta't alam ng isa sa kanila ang kinaroroonan ng bagay na iyon. Subukan mo, pero mahirap sabihin kung sino ang unang mamamatay. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Kung talagang maglalakas loob ang mga spirit beast na atakihin ang mga taong nakapaligid sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na gawin iyon kahit na mga hulugan ito ng buhay at kamatayan. Hindi gaanong maraming amo mula sa angka ng mga espiritong hayop sa malapit. Hanggat may oras pa siya, may pagkakataon siyang makatakas sa lambak. Siyempre, mas mapanganib sa ganitong paraan, at ayaw ni Terence na gawin iyon maliban na lang kung iyon ang huling paraan. Nakaramdam ng lamig ang pinuno ng mga gwardya. May mapanganib siyang pakiramdam na para bang tinatitigan siya ng isang mabangis na halimaw. Sa angkan ng mga espiritong halimaw sa katimugang isla, ang batas ng gubat ay isang karaniwang gawain. Naniniwala siya sa kanyang intuition. Pero si Terence ay mukhang isang mahinang bata na hindi pa nga nakakarating sa yugto ng pagbukas ng bundok, bakit niya ito binigyan ng ganitong matinding pakiramdam ng panganib? Wala itong saysay. Kaka-rating lang ng pinuno ng bantay sa unang yugto ng paglikha ng lupa, at sa totoo lang, wala ni isa sa grupo ni Terence ang karapat-dapat sa kanyang atensyon, ngunit biglang nanindig ang balahibo ni Terence. Talagang kakaiba ito. Brat, sinusubukan mo bang mapansin at mamatay para sa kasama mo? Malungkot na sabi ng pinuno ng bantay. Bagamat binigyan siya ni Terence ng pakiramdam na nasa panganib, nasa bilangguan pa rin siya habang nakasuot sa kanya ang lubad na panggapos ng espiritu. Mas mababa rin siya sa kanya sa isang buong kaharian, at walang dahilan para magpakita siya ng kahinaan. Sabi ko, subukan mo. Ngumiti si Terence ng malamig, hindi man lang umatras. Napansin na niya na tila walang anumang kagamitan ang pinuno ng gwardya na ito para ipagtanggol ang kanyang espiritual na pandama. Sa madaling salita, kung gagamitin niya ang kamay na pang-agaw ng kaluluwa, malamang na madali niyang makakayanan ang lalaking ito. Ang hula ng pinuno ng gwardya ay nagmula rito. Maaaring pigilan ng lubad na nagbibigkis sa espiritu ang chi, ngunit hindi nito kayang pigilan ang divine sense. Hindi niya alam na ang divine sense attack ni Terence ay maaaring mas nakakatakot pa kaysa sa isang martial skill. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na subukan? Itinaas ng pinuno ng gwardya ang kanyang kamay ng may masamang ngiti, na para bang gusto talaga niyang atakihin si Terence. Gayunpaman, sa sandaling humakbang siya, biglang tumaas ng ilang beses ang pakiramdam ng panganib sa kanyang puso.
Sa isang iglap, nagbago ang gwardya mula sa pagsulong patungo sa pag-atres, na naglagay ng kaunting distansya sa pagitan niya at ni Terence. Sa katunayan, ang distansyang ito ay nasa loob pa rin ng epektibong saklaw ng kamay ni Terence na may soul catcher, ngunit hindi pa nakakagalaw ang kalaban, at ayaw ni Terence na gumawa ng masyadong ingay, kaya't itinigil niya ang paggamit nito. Kalimutan mo na yan. May gagawin ako ngayon. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Isipin mo. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, hahayaan muna kitang maranasan ang pagpapahirap, kahit hindi kita patayin. Sumanghal ang headguard at tumingin ng may pagmamalaki. Binawi niya ang kanyang palad at tumalikod para umalis. Sila lang ni Terence ang nakakaalam na kung ipipilit niya ang gagawin, mahirap sabihin kung sino ang unang mamamatay. Kumunat ang noo ni Terence at kinurap ang mga mata habang pinapanood ang pag-alis ng gwardya. Sigurado siyang gusto siyang patayin ng gwardya, at sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang espasyong jade ay nagbigay sa kanya ng isang malakas na babala. Ang dahilan kung bakit siya tumigil ay marahil dahil naramdaman niya ang balak pumatay ni Terence. Matapos marinig na kaibigan ni Elder Asher Dragon si Terence, hindi lang niya ito kinumpirma o iniulat, gusto pa niya itong patayin. Magiging kakaiba kung walang anumang kalokohan sa bagay na ito. Kasabay nito, ang pinuno ng mga gwardya na lumabas ng bilangguan ay nababalot din ng malamig na pawis. Malinaw na isa siyang bilanggo na hindi kayang pigilan ang sarili, kaya paano niya ito mabibigyan ng pakiramdam na madali lang siyang mapatay. Kung ibang tao yun, wala silang pakialam, pero ang pinuno ng gwardya na ito ay umaasa sa kanyang pag-iingat upang makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi niya kapanipaniwala. Nasa bilangguan naman si Terence, at maaari niya itong gawin anumang oras niya gusto. Maya-maya, mag-isang nakarating ang punong bantay sa isang tahimik na bahay na kawayan sa lambak. Kumatok siya sa pinto ng may paggalang at naghintay ng pahintulot na makapasok. Pagkatapos, maingat niyang itinulak ang pintong kawayan pabukas at pumasok ng bahagya. Nahuli mo si Terence at ang iba pa. Sa loob ng gusaling kawayan ay may isang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Nang makita niyang pumasok ang headguard, nagtanong siya sa mahinahong tono. Opo, Panginoon ko. Ang grupo ni Terence ay may kabuuang 5 katao, at lahat sila ay nabihag at nakakulong sa bilangguan. Hahanap ako ng pagkakataon para patayin silang lahat. Magalang na sagot ng pinuno ng mga gwardya. Inisip niya kung sino ang lalaking ito na nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Para mapangasiwaan ang eksperto sa pagbuo ng lupa sa isang angkan ng mga espiritong hayop, tiyak na hindi siya isang taong may mababang katayuan. Isa pa, mukhang hindi galing sa angkan ng mga espiritong hayop ang lalaki. Maaari niya sanang inutusan silang patayin sina Terence at ang iba pa. Hindi na niya kailangang umikot pa. Bakit hindi mo na lang siya patayin? Gaano pa ba tayo katagal magtatagal? Mahina at walang bahid ng galit ang tono ng lalaki, ngunit mas lalong ibinaba ng headguard ang kanyang ulo. Panginoon ko, medyo kakaiba ang Terence na yan. Nakatali siya gamit ang lubid na panggapos ng espiritu, pero kaya niya akong bigyan ng pakiramdam ng panganib. Kaya gusto ko munang mag-obserba ng mas matagal bago ako kumilos. Medyo natakot ang headguard, hindi alam kung tama o mali ang maging maingat ng ganito. Kalimutan mo na yan, pwede kang kumilos ayon sa sitwasyon. Ikinumpas ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ang kanyang kamay, hudyat sa headguard na umalis na. Opo, Panginoon ko. Hindi nang ahas na maging pabaya ang pinuno ng mga bantay. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko. Dahan-dahan siyang umatras ng 2 hakbang, tumalikod, at lumabas ng silid. Pagkatapos ay maingat niyang isinara ang pintong kawayan. Sa bilangguan, oras na para magpalit ng shift ang mga gwardya. Nang pumasok ang isang bagong amo mula sa angkan ng mga espiritong halimaw, nagulat si Terence nang makitang iyon ang pamilyar niyang mukha, ang dakilang leon ng apoy. Pagkaalis ng gwardya, lumapit ang malaking leon kay Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao, tagapag-alaga, bakit ka nahuli? Medyo magiging abala ito. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala.
Dakilang leon ng apoy, hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Wala ka sa lungsod ng paglilinang ng Oduo, bakit ka pumunta rito? Nasaan ang gagamba? Tanong ni Terence na may pagtataka. Matagal na panahon na mula noong huli silang nagkita, at ang malaking leon ng apoy ay nakalusot na sa maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng Ascension. Tila napakalakas ng pagsasanay ng mga spirit beast, ngunit dito, ang malaking leon ng apoy sa maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng Ascension ay isa lamang mababang katamtamang antas na spirit beast. Nasa mga guho pa rin ang malaking gagamba. Inilipat ako palabas. Ngayon, mas maraming tao na ang ginagamit ng Spirit Beast Clan, kaya mas kaunti na ang mga taong nagbabantay sa mga hindi gaanong mahahalagang guho tulad ng Oduo Cultivation City. Benefactor, maraming eksperto sa valley na ito. Kung hahayaan kitang umalis ngayon, may kumpiyansa ka bang umalis? Hindi nagaksaya ng oras ang Fire Lion at sumilip sa labas, hininaan ang kanyang boses. 6,170. Lumiwanag ang mga mata ni Bradley. Bagamat hindi niya ito narinig ng malinaw, ang apoy na leon ay isang matandang kaibigan ni Terence. Tiyak na gusto niyang palayain si Terence ng palihim. Delikado ang manatili rito. Mas makabubuti kung makakaalis siya kasama si Terence. Sa kasamaang palad, nasaktan lang niya sina Terence at ang iba pa, at hindi maaaring basta-basta maghanap ng gulo si Bradley. Maaari lamang niyang idiin ang kanyang mga tainga at palihim na makinig. Kung may pagkakataong makatakas kasama nila, mas makabubuti iyon. Kung hindi talaga ito gumana, makabubuting ibunyag ang impormasyong ito sa angkan ng mga espiritong hayop. Naantig si Terence. Sapat ang katapatan ng apoy na leon para palayain sila. Sa katunayan, nagantihan na siya ng apoy na leon at ng gagamba sa mga guho. Hindi madaling makuha ang ganoong karaming gatas ng Star Inc. Kung wala ito, hindi sana umabot sa ganitong antas ang lakas ni Terence, at maaaring matagal na siyang napatay. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Wala tayo sa panganib ngayon. Malalagay ka sa tunay na panganib kung hahayaan mo kaming umalis. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, sinasabihan ang nagliliyab na leon na itigil na ang ideya. Bahagyang natigilan ang dakilang leon ng apoy, saka siya ngumiti at sinabing, tama ka, Benefactor, pero hindi ba mapanganib ang manatili rito? Ang ating angkan ng mga espiritong hayop ay walang gaanong mabuting kalooban sa angkan ng tao. Kung may pagkakataon, mas mabuting sumugal na lang. Dakilang leon ng apoy, bihira kang maging ganito katapat. Gayunpaman, kayo ng malaking gagamba ay parehong may mga kamag-anak. Kung mabubunyag ang iyong mga gawa, maaari mong idamay ang mga ito. Bahagya nang umiti si Terence. Natural lamang na hindi niya hahayaang sumugal ang malaking leon ng apoy. Kung talagang gusto nilang makatakas, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang malaking leon ng apoy. Kaya ni Terence nabuksan ang selda ng mag-isa. Dahil sinabi ng tagapagtaguyod, maghihintay ako at titingnan ko. Kapag may mas magandang pagkakataon, dapat mo nang lisanin ang lugar na ito. Nag-isip sandali ang dakilang leon ng apoy at saka sinabi sa mahinang boses. Dakilang leon ng apoy, kung maaari, mag-isip ka ng paraan para makapagpadala ng mensahe kay Elder Green Dragon. Sabihin mo sa kanya na ikinulong mo ako rito. Nagkaroon na tayo ng ilang matalik na relasyon dati, kaya baka matulungan niya ako. Nag-isip si Terence at nagpasyang hayaan ang malaking leon ng apoy na gumawa ng isang bagay na hindi masyadong mapanganib. Kung may talagang gustong makipag-ayos sa kanila sa dilim, mahahanap nila si Elder Green Dragon ngayon at maaaring malutas na ito. Ang tanging panganib na haharapin ng malaking leon na apoy ay ang matuklasan siya bago pa niya ito iulat kay Elder Green Dragon. Gayunpaman, hindi alam ng kabilang panig ang relasyon sa pagitan ni Terence at ng malaking leon na apoy, kaya halos baliwala ang panganib na ito. Hanggat darating ang Green Dragon, sino ang magmamalasakit sa isang maliit na karakter tulad ng malaking leon na apoy? Kilala ng tagapagtaguyod ko si Elder Asher Dragon. Maganda sana yan. Ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na ito, tiyak na aasikasuhin ko ito ng maayos. Hanggat magbibigay ng salita si Elder Asher Dragon, sa palagay ko ay tiyak na magagawa ng ating tagapagtaguyod na gawing kaligtasan ang panganib.
Tuwang-tuwa ang apoy na leon, tunay na masaya para kay Terence. Walang dapat sayangin na oras. Hindi nag-aksaya ng oras ang Great Fire Lion. Nagpaalam siya kina Terence at sa iba pa at nagmamadaling umalis ng kulungan para maghanap ng paraan para kontakin si Green Dragon. Tungkol naman sa kanyang tungkulin sa pagbabantay, gusto niyang makatakas sina Terence at ang iba pa, kaya hindi mahalaga kung mananatili siya o hindi. Pagkalipas ng halos isang oras, bumalik sa bilangguan ang Great Fire Lion. Tutal, isa lamang siyang mababang antas na spirit beast. Hindi madaling makipag-ugnayan sa isang mataas at makapangyarihang nilalang tulad ng Green Dragon. Tapos na, Benefactor. Hiniling ko sa anak ng hipag ng pangalawang tiyuhin ng kapatid ng kaibigan ko na humanap ng paraan para may parating ang mensahe kay Elder Green Dragon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung kailan niya ito matatanggap at kailan siya pupunta rito pagkatapos matanggap ito. Sa tingin ko, makabubuti para sa Benefactor na humanap ng pagkakataon para umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi rin kumpiyansa ang leon sa kanyang koneksyon, ngunit pinayuhan pa rin niya si Terence na tumakbo kung kaya niya. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Talagang ginagawa ng malaking apoy na layon ang lahat ng kanyang makakaya. Napakarami niyang koneksyon kaya hindi niya matukoy kung sino ang tumulong sa kanya. Pero hindi mahalaga iyon, basta't matanggap ni Green Dragon ang balita. Sinamahan ng malaking leon na apoy si Terence at nakipagkwentuhan ng matagal. Sa wakas ay oras na para magpalit ng shift at umalis siya ng may pag-aatubili. Bago nakalabas si Terence sa bilangguan, hindi siya nang ahas na magpakita ng labis na pagiging malapit at makuha ang atensyon ng ibang mga espiritong halimaw. Kung kailangan nila siya, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong magtago. Akala ni Terence ay makakahanap ng pagkakataon ang pinuno ng gwardya na harapin silang muli, ngunit hindi niya inaasahan na walang galaw ng ganito katagal, at ang bagong gwardya ay isang hindi pamilyar na spirit beast. Medyo naghihinala siya habang pinapanatili ang kanyang pagbabantay. Si Bradley ang pinaka-nagalit. Hindi siya pinansin ni Terence at ng dalawa pa, at si Dogen ay nalilito rin. Gusto niyang sabihin sa malaking apoy na leon, ngunit natatakot siyang magkamali. Hindi siya makapagdesisyon, at lumipas ang araw. Sa wakas ay lumitaw ang pinuno ng bantay sa harap ni Terence at ng iba pa noong tanghali kinabukasan. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang tatlong masters ng Peak Plate Mountain Split at Peak Mountain Split Realm, at nasa maagang yugto pa siya ng Earth Split Realm. Pakiramdam niya ay kahit nakakaiba ang kinikilos ni Terence, wala siyang magagawa. Ata, pinag-isipan mo na ba? Ibigay mo na ang mga kayamanan sa mga guho at maiiwan na lang natin ang bangkay mo ng buo. Kung hindi, kakalagkarin ka lang namin palabas at tadteren para gawing merienda. Tumingin ang pinuno ng bantay kay Terence nang may madilim na ngiti. Kailangan nila ng dahilan para harapin si Terence, kung hindi ay mag-iiwan sila ng gulo. Kaya naman ang daming sinabi ng pinuno ng gwardya. Masyado kang walang kwenta. Kung gusto mong lumaban, sumama ka na lang. Kahapon, wala kang lakas ng loob na gawin yan ng mag-isa. Ngayon, may kasama kang tatlong katulong. Huwag mong sabihing wala kang lakas ng loob. Bahagyang ngumiti si Terence, halatang pangungutya sa mukha. Sandaling tumigil ang pinuno ng gwardya, ang mukha ay may kaunting galit dahil sa kahihiyan, ngunit lihim siyang masaya sa loob. Nag-aalala lang siya na wala siyang dahilan para harapin si Terence, ngunit ngayon ay maaari na siyang sumabay sa agos. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Kaladkarin ninyo siya palabas at tanungin. Gusto kong makita kung gaano katibay ang mga buto ng batang ito. Umungol ang pinuno ng gwardya at ikinumpas ang kanyang kamay, sinenyasan ng dalawang spirit beast na nasa huling bahagi ng bundok na nasa likuran niya na kunin si Terence. Pumayag ang dalawang eksperto at agad na sinenyasan ang mga gwardya na buksan ang pinto ng selda. Pumasok sila nang may mapang-akit ng ngiti sa kanilang mga labi. Sa kanilang mga mata, isa lamang itong operasyon upang magsaya at magbenta ng pabor sa punong gwardya. Walang anumang kahirapan. Humakbang si Gusyo paarap kay Terence, dilat na dilat ang mga mata sa galit, sino ang maglalakas loob na hawakan ang amo ko? Bubugbugin kita hanggang sa maging sawsawan ng karne at ipapakain sa mga aso.
Isa na naman ang humihingi ng bogbog. Ilabas na lang natin siya at turuan ng leksyon. Lumingon ang isa sa dalawang spirit beast na pumasok sa hall at ngumiti sa head guard. Tutal, ang isa ay para lumaban, at ang dalawa naman ay para pumatay, kaya walang gaanong pagkakaiba. Hindi rin maganda ang impresyon ng pinuno ng mga gwardya kay Gusha. Agad siyang tumango, na maituturing na tahimik niyang pagsang-ayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.